Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bulkang Kanlaon, nagkaroon ng explosive eruption kaninang umaga. Ashfall, naitala sa ilang bayan. Pasig congressional candidate na si Attorney Christian Sia, muling pinatawag ng COMELEC dahil sa pahayag tungkol sa kanyang babaeng staff. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba sa 1.74 na milyon noong Pebrero. Sa MBC TV correspondents, MILF community sa Maguindanao, sinalakay umano ng Dawla Islamia, isa patay. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala umangat na sa number 73 world ranking. At sa Showbiz Pattern, Dennis Padilla, nakasama na ang mga anak na sina Julia, Claudia at Leon Barreto. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nabulabog ang bansa matapos maitala ang muling pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon kaninang umaga. Sa gitna nito, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Negros Occidental na nakaantabay ang kanilang mga evacuation center kung sakaling kailanganin ito. Una sa balitang yan na si Rex Cantong. Umabot sa 4,000 meters ang ibinugang flame o usok ng Bulkan Kanlaon. Nagsimula ang pagsabog las 5:51 nitong umaga at tumigil bandang las 7:04 nitong umaga. And umabot ito ng 4,000 meters or 4 kilometers. And most likely ito yung nabarahan yung bunga ng bulkan kasi for the past few days halos wala tayong lindol. Ilang mga lugar na napiktado ng pagputok ng bulkan ay ang lungsod ng Bago, La Carlota City at bayan ng La Casiliana, Murcia at portion ng San Carlos City, Negros Occidental. Sa ngayon walang movement o aktibidad ang Bulkan Kanlaon na at nakaantabay lamang ang mga LGUs concerned at nakahanda na rin ang mga evacuation center at tulong para sa mga residenteng apektado. Hindi pa naman ito yung pinakamalakas ngayon nung June 3, umabot ng 5 kilometers yung eruption. And then, this is comparable to the December 9, and umabot ng 4 kilometers yung plume natin. Initial asfalts na mayroong ay ang Barangay Sagang, La Castillana, Barangay Yubo, Barangay Hagimet at Barangay Araal, lungsod ng La Carlota, Ilihan sa lungsod ng Bago at San Carlos City, Negros Occidental. Walang reports ng asphalt sa Canlaon City habang sinuspindi ng bayan ng Isabela ang lahat ng pasok sa mga paralan at inabisuhan na ang lahat na magsuot ng face mask kung lalabas sa bahay at sa bayan ng Pontevedra. Nagsasagawa ng flashing sa mga daan na mayroong asphalt. Para sa MBC TV Network News, mula sa Aksono Radyo Bacolod, ito si RH46 Rex Cantong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi po sa mga kumakain ng pananghalian. Patay ang isang babae matapos masagasaan ng bus sa kahabaan ng EDSA busway southbound. Depensa ng driver, bigla na lang daw tumawid ang biktima. Ang balitang yan sa pagtutok ni Val Gonzalez. Kalunos-lunos ang kamatayang sinapit ng isang babae matapos na masagasaan ng bus sa gitna mismo ng EDSA Bus Carousel sa southbound lane ng EDSA Busway sa Cubao, Quezon City. Nagulungan ng Admiral Bus ang babae na isang nangangalakal. Sa inisyal na investigasyon ng QCPD Traffic Sector 4, hindi raw napansin ng driver ang biglaang pagtawid ng biktima.
nagdulot ng matinding traffic ang insidente dahil sa tigil ang pagdaan ng mga bus sa busway. Pansamantalang pinalabas muna ng busway ang mga bus para gumamit muna ng regular na daanan ng mga pribadong sasakyan. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente na ikinamatay ng babae na wala pa ring mapagkakakilanlan. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Not once, but twice. Hindi pa man lumalamig ang kinakasangkutan nitong kontrobersiya, muling nasampulan ng show cause order mula sa Commission on Elections o COMELEC si Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Sia. Ang kanyang panibagong issue, pambabastos sa kanyang babaeng staff. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Matapos pagpaliwanagin dahil sa malaswang biro sa mga single mom, muling naglabas ng show cause order ang COMELEC laban kay Attorney Christian Sia dahil naman sa naging komento nito sa pisikal na katangian ng kanyang staff. Sa kanyang campaign rally noong Abril 3, pinaakyat ni Sia ang staff nito sa entablado bago ito nagbitawan ng mga pahayag tungkol sa kanyang katawan. Nasaan si Jaja? Ha? Nagdadayat ba? Jaja, magpakita ka lang. Yan o ang staff ng... Yan. Jaja, ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat? Oo, hindi. Nung makuha ka na ni Ewing. Mataba ka na. Hindi, nung magkasama tayo, eto na ang katawan ni Jaja. Give or take. Ha? Ilabas mo na lang yung picture. Huwag na tayo magtalo rito sa harap. Ang punto ko, ganyan ho ba ang magiging staff ng manyak? Di ba? Ginawa ni Sia ang pahayag kasunod ng pag-viral ng una niyang video tungkol sa mga single mother kung saan ipinagtanggol nito ang kanyang sarili at isinisi sa kampo ni Pasig City Mayor Vico Soto ang paglaki umano ng naturang issue. Ayon sa COMELEC, ang mga binitawang pahayag ni Sia ay paglabag sa COMELEC Resolution No. 11116 o ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines para sa eleksyon. Mayroon lamang 3 araw para magpaliwanag si Sia kung bakit hindi siya dapat patawan ng election offense at madiskwalipika sa nalalapit na halalan. Kaugnay nito, kumalas na sa grupong Kaya Dis na kinabibilangan ni Sia si Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi Supsupli. Sa isang statement, sinabi nitong hindi na naaayon ang kanyang mga paniniwala bilang babae at isang ina sa prinsipyo ng naturang grupo. Si Supsup ay tumatakbo sa pagkakonsehal sa ilalim ni Sara Diskaya na tumatakbo naman sa pagkaalkalde ng Pasig City. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mas mababang 3.8% na unemployment rate sa nakalipas na Pebrero. Maliban dito, pinakitaan din ng bahagyang pag-unlad ng ating labor force distribution. Ang mga detalye tinutukan ni Rose Babiera. Nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Pebrero taong 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, naitala sa 3.8% ang unemployment rate para sa buwan ng Pebrero. Mas mababa ito sa 4.3% na naitala noong Enero na sinundan nitong buwan, ngunit mas mataas sa 3.5% na datos noong parehong buwan ng nakaraang taon. Katumbas ito ng 1.94 milyon na mga Pilipino na walang trabaho. Nasa higit 51 milyong katao naman ang bumubuo sa labor force o ang populasyon ng mga individual na employed at unemployed. Mula sa nabanggit na bilang, 96.2% dito ang kasalukuyang employed o katumbas na 49.15 milyong individual na may trabaho. Samantala, 10.1% naman ang kabuoang bilang ng underemployed o may trabaho pero hindi full-time. Mas mababa na rin ito kumpara sa 12.4 na naitala noong buwan ng Pebrero 2024 at 13.3% na datos noong Enero 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, hiniling ng kampo ng mga Duterte sa Korte Suprema ang pagkakaroon ng oral argument sa habeas corpus petition kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang mga detalye ibabalita ni Boy Gonzales.
Hiniling ng Panelo Law Firm abogado ni Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema na magtakda ng oral arguments para sa petisyon for habeas corpus ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa motion na isinampa noong April 7, ginit ng kampo ni Kitty na mahalaga ang oral arguments para malinaw na masuri ang mga isyong legal at konstitusyonal at para maipaliwanag ito sa publiko. Ayon sa dating Presidential Chief Advisor Salvador Panelo, kailangan ito dahil sa kahalagaan ng kaso at sa mataas na interes ng publiko. Kamakailan lamang inagay si Panelo ng writ of habeas corpus upang ibalik ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas matapos siyang arestuhin ng International Criminal Court at ipadala sa The Hague, Netherlands. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, patuloy ang pag-angat sa WTA ranking ng Filipina tennis star na si Alex Ayala. Mula sa makasaysayang pagpasok nito sa rank 75 kamakailan, umangat ang kanyang pwesto sa number 73. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Muling umangat sa ranking ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Mula sa number 75, umangat dito sa number 73. Batay yan sa pinakabagong WTA rankings na inilabas nitong Lunes. Nakuha ni Ayala ang kanyang career high ranking dahil sa paggalaw ng mga manlalaro sa itaas ng kanyang posisyon. Noong nakaraang linggo, nagtala siya ng major leap mula 140 hanggang number 75 matapos ang kanyang makasaysayang pagpasok sa semifinals ng 2025 Miami Open. Sa Miami Open, natalo ni Ayala ang tatlong Grand Slam champions na sina Jelena Ostapenko, Madison Keys at world number 2 Iga Swiatek bago mabigo sa semifinals kontra kay world number 3 Jessica Pegula. Ayon sa WTA, ang ranking ng isang manlalaro ay base sa kanyang performances sa maximum na 18 tournaments para sa singles at 12 naman para sa doubles. Ang mga puntos ay nakabatay sa antas ng torneo at sa round na inabot ng manlalaro. Sa kasalukuyan, nakatakda ang 19-year-old Filipina athlete na lumahok sa iba't ibang torneo sa Europe sa ilalim ng clay season. Sisimulan niya ito sa April 14 sa Oeiras Ladies Open sa Portugal na susundan ng Madrid Open sa April 22, Catalonia Open sa Vic, Spain, WTA 1000 Rome Tournament sa May 6 at Parma Ladies Open sa May 12. Sa aming pagbabalik, mga dapat abangan sa PBL Finals match ng Q9 at Petrogas, alamin. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Ang pinakahuling sitwasyon sa PITX at ilang mga terminal sa Metro Manila. Isang linggo bago ang Semana Santa, silipin. Sa MBC TV Global, tariff wars sa pagitan ng Amerika at China, nagbabadya na. Sa Showbiz Spotted, ang inaabangang simula at wakas tracklist ng SB19, inilabas na. At sa Hoy, bawal yan. Deposit bago ma-admit. Parusa para sa mga ospital na hihingi muna ng deposit bago dumanggap ng pasyente. Alamin, lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tanghaling tapat kahapon ng tambangan ng isang armadong grupo ang sasakyan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na naghatid sa isang Chinese national sa korte. Isang jail officer naman ang sugatan matapos paulanan ng bala ang kanilang sasakyan sa Cavitex. Nagbabalik si Val Gonzalez. Tinambangan ng armadong kalalakihan ng transport vehicle ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP matapos dumalong sa isang hearing sa Makati City Regional Trial Court. Nangyari ang ambush katanghaliang tapat kahapon sa Cavitex. Sa delayed report na inilabas ng BJMP, galing ng court hearing ang sasakyan, dala ang 37 anyos na PDL, ang Chinese national na si Hu Yang. Pabalik na sa BJMP facility sa Parañaque City ang transport van nang mangyaring pananambang. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na tinambangan at pinaulanan ng bala ang BJMP vehicle.
nauwi sa ilang minutong palitan ng putok ang insidente kung saan nasugatan sa balikat ang BJMP personnel na si Jail Officer 2 Leif Joseph Talangkines. Sa tulong ng SWAT team ng Parañaque City PNP ay nagsagawa ng hot pursuit operation hanggang sa bumangga sa isang puno ang sasakyan ng mga sospek na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto. Kabilang sa 6 na nasukol na mga sospek ay kinilalang sina James Bales Lacam, Jerome Pascua Salvador, Jerry Calino Ecalde, John Paul Chua, pawang mga Pilipino, habang arestado rin ang 2 pang Chinese nationals na kinilalang sina Yang Yangxi at Wang Hongji. Sa ngayon ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng BJMP at PNP upang malaman kung ang pananambang ay isang rescue attempt sa isang nakakulong na Chinese national. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkakaroon ng ekstrang bus patungong Bicol para ma-accommodate ang mga pasaherong uuwi sa probinsya para sa pagunita ng Holy Week o Semana Santa. Ito ay dahil sa fully booked na ang ilang biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX mahigit 1 linggo bago ang Holy Week. Kabilang sa puno na ang booking ay ang biyahe ng air-conditioned buses patungong Camarines Norte, Camarines Sur at Albay simula sa April 14 hanggang April 17. Habang maliban umano sa extrang boost sa nababiyahe, may mga pampasaherong o pasaherong posibleng magkansela ng kanilang biyahe na maaari ring ma-avail ng mga walk-in o chance passengers ang mababakanteng slot. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng terminal at iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapanatili ang kaligtasan ng mga pasahero. Pilipinas, makulimlim at maulang panahon ng patuloy na iira sa southern section ng Mindanao. Epekto po yan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Asahan ng mga pagulan at thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao Provinces, gayon din sa mga isla ng Basilan at Palawan sa Luzon. Pinag-iingat naman ng mga kababayan natin sa banta ng matinding init, lalo na sa Vera Catanduanes kung saan tinatay ang papalo sa 44 degrees Celsius ang heat index. Dito sa Metro Manila, inaasang maglalaro ang damang init sa 39 to 41 degrees Celsius. Bunsod po ito ng easterlies mula sa Pacific Ocean na may kaakibat din na panandali ang pag-ulan na dala naman ng localized thunderstorms. Samantala, wala namang anumang sama ng panahon na namamataan sa loob at labas ng ating area of responsibility. Makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Weather Update, ito si Arnold Herrera. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Countermeasure after countermeasure. Yan ngayon ang naging sagutan ng mga bansa matapos ang ipinatupad na reciprocal tariffs ni US President Donald Trump. Nagbabala kasi si Trump sa China ng karagdagang taripa kung hindi nito aalisin ang ipinatupad din nitong taas taripa sa Amerika. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Nagbabala si United States President Donald Trump sa China na maaaring itong patawan ng karagdagang 50% na taripa sa lahat ng produkto kung hindi nito i-withdraw ang isinagawa nitong counter-tariffs measure. Yan ay matapos magpatupad ng China ng taas taripa sa Estados Unidos ng 34% sa lahat ng kanilang produkto. Dahil dito, maaaring maharap sa kabuuang 104% tax ang China matapos ang nauna ng ipinatupad ni Trump na 34 at 20% tariff increase noong nakaraang linggo. Ayon kay Trump, sa ngayon ay wala pa itong balak na may pagnegosasyon sa iba't ibang mga bansa ukol sa ipinatupad ditong reciprocal tariffs, ngunit makakaasa na patas-an niya ang lahat ng ito. Sa iba pang balita, sumiklab naman ang isang malaking sunog sa Paris, France, malapit sa isang bagong court complex na dinisenyo ng isang kilalang arkitekto at senador ng Italian Republic na si Renzo Piano. Nagdulot ang sunog na makapal na usok sa buong lungsod, dahilan para persahang pinalilikas ng mga otoridad ang mga residente. Ayon sa Fire Brigade, nasa 60 fire trucks at 200 bombero ang rumesponde sa insidente at wala namang napaulat ng mga biktima.
Nagsimula ang sunog sa basement ng katabintong gusali na dinisenyo rin ni Piano na site-on recycling plant kung saan puno ng inflammable materials dahilan para mabilis din kumalat ang apoy. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kahit pa ibinida niyang ang sarap-sarap ng kanyang cookie, tila napataas ng kilay si Bataan Representative Geraldine Roman sa naturang viral campaign jingle ni Mocha Uson. Ayon kay Roman, mas makabubuti kung gagamitin ang kanyang plataforma para ipromote ang paggalang sa mga kababaihan. Ang buong pahayag ng kongresista tinutukan ni Milky Regunan. Hindi pinalagpas at isang open letter ang inilabas ni Bataan Representative Geraldine Roman sa vlogger na si Mocha Uson. Sinita ni Roman, chairperson ng House Committee on Women, Gender and Equality, ang campaign jingle ni Uson. Partikular ang kataga na cookie ni Mocha ang sarap-sarap. Ayon kay Roman, batid niya na wala namang masamang intensyon si Uson, pero may mas maganda pa itong magagawa para gamitin ang kanyang platform sa paggalang sa katawan at pagkatao ng mga kababaihan. Binigyang diin ni Roman, dapat iwasan ang objectification ng katawan ng mga kababaihan. Ito man ay sa paraan ng biro o patawa dahil nababaliwala ang matagal nang ipinaglalaban ng mga kababaihan na paggalang at gender equality. Dagdag pa ni Roman, hindi rin dapat ginagawang gimmick o palabas ang kasarian, babae man o lalaki, higit sa lahat ang mga miyembro ng LGBTQ+. Gate pa ni Roman, dapat itaas ang antas ng kampanya at gamitin ang platform ng mga kumakandidato kung anong kanilang maipaglilingkod sakaling mahalal at maiwasan ang mga katsipan na mga gimmick. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng P-pop, walang humpay ang pasabog ng P-pop Kings SB19. Kagabi kasi, inilabas na ang 7 tracks na bumubuo sa kanilang upcoming EP na Simula at Wakas. And speaking of Simula at Wakas, may good news ang grupo para sa mga hindi nakasecure ng tickets para sa Day 1 ng kanilang sold-out concert sa Philippine Arena. Ang mga detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Higit 2 linggo na lang bago ilabas ang panibagong album ng SB19, inilapag na ng P-pop Kings ang tracklist ng Simula at Wakas EP. Naglalaman yan ng Time, 8 on Ball, Quit, Shooting for the Stars, Dungka at ang nauna na nilang ni-release na Damn at ang extended version nito. And speaking of Damn, bukod kina Catherine Bernardo, Alden Richards at pop star royalty Sarah G, naki-Damn dance craze na rin si Pure Energy Gary V. Samantala, bukod nga sa leader ng grupo na si Pablo, makikitang kabilang din sa lyricist ng mga kanta sa kanilang upcoming EP na ilalabas sa April 25 ang mga nasa rap line ng SB19 na sina Ken O. Philip at Josh Cullen. Nitong weekend nga lang, nasurpresa ang 18 of fans ng Mahalima matapos i-anunsyo na magkakaroon na ng Day 2, June 1, ang kick-off ng kanilang Simula at Wakas World Tour sa Philippine Arena. Mga gunita na noong nakaraang buwan, sold out agad ang tickets para sa kanilang May 31 concert in less than 7 hours. Sa iba pa mga balita, umarangkada na ang Cope Thunder Joint Aerial Exercises ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force. Kasama sa mga pagsasanay ang pagpapalipad ng FA-50 aircraft at F-16 fighter jets. Ang mga detalye ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Well, opisyal nang binuksan ng Philippine Air Force at ng United States Pacific Air Force Joint Exercise Cope Thunder sa isang seremonya sa Clark Air Base, Mabalacat, Pampanga. Kasabak sa area drills ang halos 1,000 pwersa ng mga suntalong Pilipino at Amerikano ilang linggo bago pa man ang malaking paligatan exercises ngayong taon. Ayon kay Colonel Bon Castillo, tagapagsalita ng hukbong pang-COVID, tampok sa pagkasanay ang pagbabalik-lipad ng FA-50s ng bansa na matatandang sinuspinde nakaraan ng Bukidnon Air Crash ay kinamatay ng 2 piloto noong Marso 4.
Sabi ni Castillo sa isang pulong balitaan, natapos na ang investigasyon sa naturang insidente at hindi ito dulot mechanical failure. Pakinggan natin si Colonel Castillo. Investigation points to a confluence of factors, including the inherent risks of night flying over mountainous terrain, combined with the complexity of multi-aircraft combat operations. Gagamitin din sa aircraft maneuvers at tactics ang Super Tucano S-76A at Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force. Sa bahagi naman ng US, nagpadala ito ng 12 unit ng F-16 fighter jets na una nang napabalitang pinayag at ibenta sa gobyerno ng Pilipinas. Maliban sa dalawang pwersa, sinabi ng Air Force na ito ang unang beses na mag-host ng bansa na observers mula Malaysia, Thailand, Australia, Japan at Indonesia. Nakatakdang tumagal itong Cope Thunder hanggang sa Abril 18 sa iba't ibang key locations hanggang Northern Luzon, Basa Air Base at Colonel Ernesto Ravina Air Base sa lalawigan ng Tarlac. Para sa MBC TV News, ito si Edniel Parrosa ng Leader H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Barangay chairman at isa pang kandidato patay sa pamamaril sa Lagangilang, Abra. Sa MBC TV Sports, PVL rivals na Creamline at Petrogas muling maghaharap sa All Filipino Conference Finals. At sa Showbiz Spotted, ang dream come true ni Dennis Padilla ngayong 2025 ipinasilip sa kanyang Instagram account. Yan at marami pang iba dito sa MBC TV Network News. Sapat na kita para sa bawat manggagawang Pilipino. Sa patuloy na kampanya ng Trabaho Party List, bitbit pa rin ito ang kampanya para sa maginhawang kinabukasan na hindi na kinakailangan pang magdoble kayod at kumuha ng sideline. Nagbabalik si Edniel Parrosa. Sa pag-ikot ng 106 Trabaho Party List sa Zamboanga del Norte, inihayag ng grupo ang pangunahin nilang layunin na magbigay ng dekalidad na trabaho sa mga manggagawang Pilipino. Ayon kay 106 Trabaho Party List nominee Nilay Chavez, titiyakin nilang mapaganda ang pamumuhay ng bawat Pilipino upang hindi na humanap pa ng sideline o racket, madagdagan lamang ang kanilang kita. Ang 106 Trabaho Party List po, simple lang. Gusto lang namin may sapat kayong sahod at karagdagang benepisyo. Ang gusto namin, maayos ang inyong pamumuhay. Hindi yung pag-uwi nyo sa gabi, maghahanap pa tayo kung saan tayo kukuha ng pang-extra natin. Ibinahagi rin ni Chavez sa kanyang talumpati sa Dipolog, Zamboanga del Norte na minsan na rin siyang naghanap ng sideline pangdagdag lamang sa kanyang sahod matapos magkolehiyo. Dinatali ni Chavez na 106 Trabaho Party List ang hirap na nagawa sa edad na 22 para lamang lumaki-laki ang kanyang naiuwi. Kaya sabi ni Chavez, target ng 106 Trabaho Party List na maayos ang sistema ng paghahanap buhay sa bansa upang makapag-ipon ng mga manggagawang Pilipino para sa kanilang kinabukasan. Dagdag pa ni Chavez na 106 Trabaho Party List, layunin nilang uuwi ang bawat manggagawa sa kanilang mga bahay upang makapagpahinga na lamang at makasama ang kanilang pamilya nang hindi namamroblema at nag-iisip kung saan ba maghahanap ng dagdag na kita. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng Leader H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, isang individual ang patay matapos umanong salakayin ng grupong Dawla Islamiyya ang MINF community sa Maguindanao. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Bangsamoro Region.
Narinig ang malalakas na putukan na alas 5 ng umaga sa bahagi ng Sitio Proper, Barangay Mantao, Datu Hofer, Maguindanao del Sur. Sa report mula kay 6th First Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato, hinaras umano ng isang grupo ng Dawla Islamiyya ang MILF community sa nabanggit na sitio dahilan ng palitan ng putok. Humingi na ng tulong ng MILF BF 118 Base Command sa 6th First Brigade Philippine Army at nang dumating ang tropa sa lugar, napilitang umatras ng mga armado. Sa isnagawang clearing operations ng militar, nakita ang bangkay na isa sa mga armado at pagka-recover ng mga baril, isang M14 rifle, isang Barrett sniper, isang bandolier at mga bala. Pinuri ni 6th First Brigade Commander Edgar Cato ang tropa ng 90 IB under Lieutenant Lucky Marco na agarang umaksyon upang masaklolohan ang MILF alay. Pinapurihan din ni 6th Infantry Division at JTF Central Commander Major General Donald Gumiran ang 6th First Brigade at ng 90 Infantry Battalion para sa isang tagumpay sa kapayapaan. Ayon kay Gumiran, ang accomplishment ay hindi nakabatay sa kung ilan ang patay at mga armas na na-recover, kundi sa kung ilang buhay ang nailigtas sa kamay nitong mga lawless elements. Para sa MBC Network News, RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Abra, parehong nasawing isang barangay captain at isang kumakandidatong Sangguniang Bayan member matapos ang madugong barilan sa barangay Nagtupakan, Lagang Ilang Abra. Nakilala ang biktima na si Luz Salvador Claro, 57, retiradong police officer at kasalukuyang barangay chairman ng Nagtupakan, Lagang Ilang. Ang suspek ay nakilalang si Manzano Barcelona Agdalpen Jr., 58, Sangguniang Bayan candidate sa Lagang Ilang Abra. Batay sa investigasyon ng pulisya, habang nangangampanya ang Asenso team, isang lalaki na nakilalang si Romel Apolinar na nakatay sa lugar ang bigla umano sinuntok sa muka ni SB candidate Manzano Agdalpen ng Team Asenso. Tumakbong papalayo si Apolinar at nagtungo kay Barangay Captain Luz Salvador Claro ng Team Progreso. Nagtungo naman sa lugar ang Barangay Chairman para pahupain ang sitwasyon. Subalit sinuntok muli ng suspect si Romel Apolinar sa muka. Doon itinulak ni Manzano Agdalpen si Barangay Captain Lu Claro at binunot ang kanyang baril at pinagbabaril ang Barangay Captain ng ilang beses at pinagbabaril din siya ng di pa nakikilalang suspect. Naisugod ang biktima sa Charis Hospital para magamot, subalit hindi tumabot ng buhay. Itinakbo naman ang suspect sa Abra Provincial Hospital, ngunit hindi rin ito umabot ng buhay at idineklarang dead on arrival ng attending physician. Para sa MBC TV Network News, ito si RH41 Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy ngayon ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naganap na pamamaril sa 2 katao sa Barangay Maloma, San Felipe, Zambales. Ang mga biktima na nagtamo ng tama ng bala sa hita at katawan na ngayon ay ginagamot sa San Marcelino District Hospital sa Zambales ay kinilala ito na sina Mac Kim Son City, isang lalaki Pilipino, 59 anyos, may asawa na ninirahan sa 648 Royal Plaza Twin Tower, Remedios Street, Malati, Manila, at Gali Ann Shafi Griffin, babae Pilipino, 39 anyos. Batay sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad, naganap ang insidente ng pamamaril 10:55 ng gabi, araw ng linggo. Ang mga biktima umano ay kasama ang kanilang kaibigan na nasa loob sila ng isang silid sa ikalawang palapag ng bahay sa lugar. Pumasok umano ang suspect at tinutukan ng baril sa ulo ang namamahala sa lugar na si Alberto Casino. Mula noon, nagtungo rin ang suspect na kinilala ito na si Sheo Abder Golden, 49 anyos, residente ng Barangay Maloma, San Felipe, Zambales, sa silid ng mga biktima at pinaputukan agad itong si City na tinamaan ito sa hita, habang si Shafi Griffin ay binaril naman at tinamaan ito sa itaas na bahagi ng katawan. Agad na dinala ang mga biktima sa San Marcelino District Hospital sa San Marcelino, Zambales para sa agaran lunas. Tumakas naman umano agad ang suspect sa hindi matukoy na direksyon matapos isagawa ang naturang krimen. Para sa MBC TV Network News, Danny Kubilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Mahigpit na binabantayan ng kapulisan ng Davao City Police Office o DCPO ang election paraphernalia
na 37 boxes na naglalaman ng Starlink satellite transmission devices at batteries. Gayon din ang 37 solar panel na dinala kahapon ng umaga, Abril 7, 2025 sa bagong gusali ng DCPO mula sa Dumanlas, Buhangin, Davao City. Sinabi ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon, spokesperson ng DCPO, na naghahanap ng mapaglagyan ng election paraphernalia ang Commission on Election o COMELEC. Kaya naman nag-alok si Police Colonel Hansel Marantan, City Director ng DCPO, na mayroong bakante sa kanilang tanggapan na pwedeng paglagyan sa nasabing mga kagamitan sa halalan. Ayon kay Tuazon, binabantayan lamang ng DCPO ang mga election paraphernalia kung saan maghihintay na lang sila sa utos ng COMELEC Davao kung kailan ipapamahagi ang mga election equipment na gagamitin sa midterm election 2025. Samantala, natanggap na rin ng Commission on Election o COMELEC Davao de Oro ang 38 Starlink satellite transmission kits at 34 solar panel sets kahapon. Dinala ang mga kagamitan sa Office of the Provincial Election Supervisor sa COMELEC Building, Provincial Capitol Complex, Kabidyanan, Nabunturan, Davao de Oro. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasalukuyan naman ang ginagawang clearing operation ng National Grid Corporation of the Philippines NGCP bilang paghahanda sa darating na halalan. Ayon kay NGCP spokesperson Michael Sebahon, ongoing ang mga maintenance activities upang mapigilan o maiwasan ang hindi inaasahan na power interruption. Walang schedule ang brownout sa nasabing eleksyon. Nagpahayag pa na sa aming spokesperson, maaari rin naman siyang kontakin sa Facebook para sa mga update ng kuryente, partikular ngayong halalan. Gayunpaman, matatandaan, sinabi ng COMELEC na may backup na power supply ang bawat presinto o voting centers bilang kahandaan kung mangyari ang di inaasahan na power interruption sa darating na halalan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Karapatan ng bawat individual na maka-access sa mga serbisyong pangkalusugan, lalo na sa panahon ng emergency. Kaya pumapaloob sa batas ang pagbabawal sa mga ospital o klinik na humingi ng deposito o advance payment mula sa mga pasyente bago ito tanggapin. Aplikado ito sa mga pasyenteng kinakailangan ng emergency needs o nasa agaw buhay na sitwasyon. Ang maaring panagutin o pananagutan ng mga ospital kung sakaling lumabag dito, alamin sa report na ito. Sa tuwing may nararamdaman na sakit ang isang individual, mga ospital ang pangunahing pinupuntahan ng marami upang magpakonsulta. Gayon din, kung kinakailangan ng hindi inaasang medical emergencies, ay walang pag-aalinlangan na sa ospital ang laging pinupuntahan. Kaya naman sa mga sitwasyon na seryoso, o ang isang tao ay kinakailangan na ng atensyong medical o medical emergency, lalo na ang mga life-threatening situation, ay dapat maka-access agad sa mga ospital. Nakapaloob sa Republic Act No. 10932 ang Strengthened Anti-Hospital Deposit Law. Ipinagbabawal sa mga ospital ang paghingi ng deposito o anumang uri ng advance payment sa mga emergency cases na pasyente tulad ng life-threatening o magdudulot ng permanent disability bago ito bigyan ng paunang medical treatment. Kabilang din sa batas ang sitwasyong kailangan ng mga anak ang isang buntis ay dapat mabigyan na rin agad ang atensyong medikal. Ang sino mang lalabag ay maaaring maharap sa kulong na 6 na buwan, ngunit hindi lalagpas ng 2 taon at 4 na buwan at multa na 100,000 hanggang 300,000 pesos. At kung may existing policy ang ospital na lumalabag sa batas, maaaring maharap ang nag-implementa nito sa 4 hanggang 6 na taon na pagkakakulong at multa na kalahating milyon hanggang 1 milyong piso. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Ika nga nila, time heals all wounds. Patunay dyan ang latest Instagram post ng aktor na si Dennis Padilla. Dito kasi natupad na ang kanyang hiling na makasama ang 3 anak sa dating asawang si Marjorie Barreto. Ang reunion photo ng mag-aama silipin sa Showbiz Report na ito. Mukhang all is well na talaga sa pagitan ng aktor na si Dennis Padilla at kanyang 3 anak kay Marjorie Barreto. Sa latest Instagram post ni Dennis, ibinahagi nito ang kung larawan kasama sina Julia, Claudia at Leo na may nakalagay na text na love you all. Maraming netizens naman ang natuwa sa family picture na ito at hiling na magpatuloy ang kanilang magandang ugnayan.
Maging ang dating miyembro ng hashtags na si Zeus Collins at komedyanteng si Candy Pangilinan ay pinusuan ng naturang post. Una riyan, isang picture with Leon na nag-celebrate kamakailan ng 22nd birthday ang ipinost ng aktor. Ang pagkikita na ito ng mag-ama ay tila katuparan sa request noon ni Dennis na dinner tayo soon na kanyang reply sa birthday greeting sa kanya ng eldest daughter na si Julia. Taong 1995 nang ikinasal si Dennis Padilla sa aktres na si Marjorie Barreto. Ngunit 2009 nang tuluyan ng naanal ang kanilang kasal. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, isang kupunang pinoprotektahan ng corona at isang gutom na makuha ang kauna-unahan nitong All-Filipino title. Yan ang ating matutunghayan sa finals match ng Creamline Cold Smashers at Petrogas Angels mamayang gabi para sa PVL All-Filipino Conference. Ang mga dapat nating abangan sa report nito. For the 5th time sa kasaysayan ng Premier Volleyball League, magtatapat muli ang Creamline at Petrogas sa finals sa isang best-of-3 series para sa korona ng 2024-2025 All-Filipino Conference. Ang dalawang kupunan ang may pinakamaraming paghaharap sa Championship Series sa Liga at muling magkakasubukan sa pagitan ng isang nagahari sa haba ng panahon at isang kupunang gutom sa kanilang kauna-unahang All-Filipino title. Pumasok sa finals ng Creamline para sa ikapitong sunod na conference at target ang kanilang ikalabing-isang PVL title at ikalimang sunod na All-Filipino crown. Ngunit haharang sa kanila ang Petrogas na sa kabila ng dalawang reinforced confidence titles noong 2019 at 2022 ay hindi pa nakakakuha ng All-Filipino title. May malalim na history ang dalawang kupunan sa season na ito. Nanalo ang Creamline sa kanilang unang pagtatapat noong November 6 sa Inaris Center Antipolo sa straight sets. Ngunit nakaganti ang Petrogas sa mas mahalagang laro, ang semifinals opener sa parehong venue. Sa elimination at playoffs round, nakapagdala ang Creamline ng 15-2 win-loss record, habang ang Petrogas naman ay mayroong 16-2 record. Pagkatapos matalo sa quarterfinals opener kontra Zeus Coffee, sunod-sunod na ang panalong naitala ng Angels para masiguro ang pagpasok sa finals. Habang ang Cool Smashers naman ay nakabangon mula sa semifinals loss at nilampaso ang Akari at Chocomucho para maisalba ang kanilang season. Pagdating sa lineups, ang Creamline ay may 5 conference MVPs, kabilang na sina 3-time MVPs Alyssa Valdez at Tots Carlos, na suportado nila Gemma Galanza, Bernadette Pons at Michelle Gumabao. Samantala, ang Petrogas naman ay umaasa kay reigning All-Filipino MVP Brooke Van Sickle na may suporta mula kina Mayla Pablo na may 2 MVP awards, Jonas Abete at Aiza Maizo Pontillas. Magsisimula ang finals ngayong araw, April 9, sa Smart Araneta Coliseum. Nasusundan ng Game 2 sa April 10, araw ng Huwebes. At kung kinakailangan, gaganapin ang deciding Game 3 sa April 13, araw ng Sabado. Samantala, maghaharap din ang Chocomucho at Akari sa kanilang best-of-3 bronze medal series. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen, Yuel. Maraming salamat, Matchpoint Mili. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas sa araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.